Magandang hapon mga kaparmers. Pagkatapos ng lunch break namin, pumunta ko dito sa aking shop. Gumawa ako ng table. Ayan. Hindi ko masya yung scrap na plywood. Dinugtungan ko. Mga scrap ko yan mga kaparmers. Lahat ng gamit natin. Mga gamit na nakahoy na pwede pa. Kakabiran ko yan ng plywood mamayang gabi. Tapos pipinturahan. Tapos papatungan ng salamin. Para dito ako gagawa ng mga arrangement. Flower bouquet, money bouquet, teddy bear bouquet. Lahat ng bouquet mga ka-farmers ay kaya kong gawin. Kahit nga tao na pwedeng gawin ng bouquet, pwede yun. So, ang nangyari, pinauna ko doon si Brad. Sabi ko, mag-harvest ka ng mga saging. Ilalagay natin sa stock room para pagdating ko, mag-ahakot talaga tayo. So, paano mga ka-farmers? Punta tayo doon sa ating Munting Farm. Let's go! Nandito si Brad. Nagpapakain ng black pigs. Minamadali namin dahil mayroon pa kaming ibang gagawin. Pagkain, Brad. Yung mga ka-farmers. Kailangan kumain ka na. Kailangan pasanayin natin sa organic mga ka-farmers. Kahapon hinaluan natin ng puno ng saging. Ngayon naman dahon ng madaliagwa. Tapos sa una binibit-bit ko lang to. Ngayon hindi ko na ata mabit-bit. Tubig, Brad, dali. Punta pa tayo sa isang praisong lugar. Dito. Okay, doon tayo sa mga manok. Nagmamadali kayo mga farmers dahil maraming mga gagawin. Ito yung texture ng ating organic na semi-organic mga farmers. Pagkain ng ating mga heritage chicken. Oops. Dito. Kain ng doon na isa. Pikindak na naman mga ka-farmers. Let's go! Touchscreen yan. Aming pintuan. Gutom na naman. Nalito sila. Ano yung wala na? Pagkain. Sa kanya. Hop, bawal. Para ito sa mga maliliit mga ka-farmers.
Biliksi. So Brad, lagyan ng tubig lahat. Meron akong bisita mga kaparmers. Magkakatay siguro tayo ng isa na naman. Dahil gusto daw niya kumain ng native na manok. Punta sa bahay ng mga kaparmers. Grabe. Bilog na bilog. Iba talaga pag itulyukan. Pero yung pinakamataba dito mga kaparmers, ito mga mosquito bidak. Maingay. Grabe ang tataba niyan. So ayan mga kaparmers. Pagkatapos na kami magpakain ni Brad, balak namin pumunta sa ilog. Kaso alanganin sa oras mga kaparmers. Nag-withdraw kami sa aming unang tulog dyan sa aming triangle house. Padaan muna kami. Padaan muna. Baka manuka ka ha. Yan. Mabait din pala. Pupunta sana kami ng ilog. Mangunguha ng organic na pagkain. At syempre mag-relax na din doon. Kasi pag nakakapunta kami doon ni Brad, nakaka-relax. So ang ginawa namin, pas muna. Ang gagawin, balik muna ako dun sa ginagawa na shop. Baka pumunta ako dun sa isang mall na malapit, bibili ng gamit. Kasi bukas papasok si Kuya Niknik para matulungan ako sa pag-aayos para makapag-open na mga farmers. Ito yung unan at saka kumot dala ko. Sa susunod na lang na araw matutulog dun. Excited pa naman ako matulog doon. Feel ko yung probinsya. Yung para bang nagpapausok paghapon. Humuhuli yung mga kuliglig. Yung mga gusto ko sa aking buhay. Papakita ko sa inyo ang mga hinarvest ni Brad. Marami. Nandoon sa may gilid ng kalsada. Hindi ko nakita. Sabi niya, nandoon sa may malaking puno ng kawayan. Naghanap ako dito sa gilid ng kalsada kasi ikakarga ko sana yung mga banana trunk. Hindi ko nahanap. Dito pala tinambak ni Brad. Oh. Medyo nasa loob ng konti. Ito, mga kaparmos. Ang dami oh. Ayan. Dami nito. Meron mga kaparmers nagtatanong, nag-comment. Sabi nila, mabubulok ba yung banana trunk pag in-stock na matagal? Kung mga 2 weeks lang mga kaparmers, 3 weeks, hindi yan mabubulok. Basta't hindi lang nababasa. Sa first layer, maaaring mabulok. Ang gagawin lang, tatanggalin lang yung first layer at saka yung mga dulo, puputulin. Dahil yan na po yung nangingitim. Pero hindi po yan namubulok mga kaparmers kahit isang buwan pa yan. Basta't hindi lang nauulanan, hindi nababasa. Nasa stock room lang. Ang gagawin namin dito araw-araw kahit 20 pieces, ilalagay namin doon sa aming stock room na ating ginawa. Pero ngayon, babalik ako doon sa shop para ipagpatuloy yung aking lamisa na aking ginagawa. Kasi bukas, bakbakan na naman para makapag-open na. Nag-iisip ako ng isang negosyo mga kaparmers na papasok yung pera araw-araw. Kasi alam naman natin, pagdating sa farm, hindi ka agad yan
babalik yung pera. Kumbaga, ini-enjoy lang natin yung ating mga ginagawa sa farm habang patagal ng patagal, diyan na yan makakabawi sa ating mga nilabas na pera. So bukas ng umaga baka ito yung ating hakutin, or si Brad yung maghakot nito, magdala doon sa Triangle House. Napakarami yan mga kaparmers. Oh, nakikita nyo ba yan? Yung napakalaking kahoy na yan. Yan po yung pinakamakati. Napakarami dito sa amin yan. Lingatong mga kaparmers. Ang kati niyan. Dami dito niyan. Pero marami nagsasabi, tambal din yan. Yung ugat, lalo na yung pula, nilalaga at saka ginagawang tea. Meron nga ako nakita doon sa city, alingatong nasa capsule na. Talagang medicinal talaga mga kaparmers. Uy muna ako. Yung mga saging na yan, hindi yan pinapansin. Yan po ay pakol. Napakarami. Sa kabilang daanan, namunga na. Napakaraming bunga. Paglipas siguro ng mga isang buwan, sabay-sabay nating i-harvest yan at dadalhin doon sa ating stock room. Dito na mga kaparmers, hindi halata na mga scrap lahat yung ating ginawa. Yan na, malinis. Ito sa gilid mayroon ng pintura dahil nga itong plywood na ito, ginamit ito natin doon sa backdrop ng ating event. Ito yun yung kahati mga kaparmers. Pag napinturahan ito lahat, tapos nilagyan ng salamin, ay nako po mga kaparmers, napaka-elegante at iwan ko lang ano ang resulta. Yan. Pinapakita ko sa inyo ngayon na wala pang laman. Mga nagastos ko dito siguro is nasa around 30,000 plus na mga kaparmers. Ako yung nagpagawa dahil sira na. Okay lang yun. Huwag naman sana tayo biglang paalisin. Pero sabi naman ni Lola, wala na ang problema. Kahit habang buhay. So ayan mga kaparmers. Kasi itong flower shop, mga damit ng mga karakter, parintahan, balloon, kung ano na pwede natin pakitaan about gift na nakakapagpasaya sa ating mga mahal sa buhay. Yung plano ko dito, hindi lang dito sa aming lugar. Anywhere in Leyte sana, ang Samar, kung kakayanin ng ating followers. Pero kung mga liblib na lugar, sa Samar, napakalayo na mga farmers. Pero kung dyan lang sa tawid ng San Marico, Santa Rita, Pasay Samar, kaya mga farmers. Pero kung nandun sa Calbayo, napakalayo na yan mga farmers. Dito sa Leyte, walang problema mga farmers. Kakayanin para sa iya. Para makapagbigay saya, serbisyo sa ating mga customer. At siyempre yung mga customer, matulungan din tayo. Di ba? Give and take lang yan. Hindi ako nakakapag-take ng video habang ako ay gumagawa dahil grabe, basang-basa na yung aking damit. Wala kasi dito si Brad na nagbi-video. Nandun pa sa farm. Sabi ko, ikaw muna doon, ako muna dito. Ganon yung aming teamwork para magawa namin lahat. Kasi kung magsasama-sama kami, sama kami dito, sama kami doon, walang mangyayari. Para kami itong magjowa. Ay, ito na nga. Dumating na. Ayaw magpa... Ano, Brad?
dumating na. Basta yung mga alaga namin. Tubig natin mga kaparmers. Dahil dumating si Brad ang bahala sa pintura mga kaparmers. Yan o. Hindi nila alam, ang makakakita nito, sasabihin nila pulido. Hindi nila alam na sa ilalim mga luma na mga kahoy, kukulamber, may mga pako pa nga yung iba. Pero dito naman sa harap ang makikita mga kaparmers. At saka pag nakasalamin na yan, ayos na yan. Lagyan ko ng salamin, tapos may mga pera ako doon na iba't ibang bansa, Sri Lanka, India, Bangladesh, marami mga kaparmers, mga Egyptian na mga pera, ilalagay ko sa ilalim, pampaswerte. At saka yung mga luma ng mga pera mga kaparmers, ilalagay ko sa ilalim, tapos sa taas, glass, makikita yung mga iba't ibang pera. At saka yung mga customer na meron silang pera ng mga luma or ibang bansa, or pera na galing sa ibang bansa, pwede na lang ilagay sa ilalim. Kumbaga, collection mga kaparmers. Nakita ko yon sa isang Indiano doon sa Qatar mga kaparmers. Ang ganda ng kanilang restaurant. Ang table nila glass, ang ilalim iba't ibang mga pera, iba't ibang bansa. Kasama na yung Pilipinas. Meron akong nakita doon na 100 ng Pilipinas at saka 20. Ayan na mga kaparmers. Salamin na lang ang kulang. Tapos na. Napinturahan na din namin doon sa may harap yung lalagyan ng salamin. Ito pipinturahan pa ito pero lalagyan pa ng lock. Pag nalagyan na ng lock at saka nalagyan ng salamin, magsisimula na ako maglagay ng dekorasyon dito at saka dito sa counter. Kaya hindi yan napinturahan dyan kasi lahat yan bumabagsak na bulaklak at kung ano-ano na pwede natin mailagay na pagpaganda. Kaya ako naglagay ng ganyan screen para isasabit dyan. So paano mga kaparmers, magandang gabi sa inyo. Alas 8 na ng gabi, overtime kami ni Brad. Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong suporta. At para naman sa ating mga kaparmers na bago pa lang napadaan sa ating YouTube channel, kami po ay magpapasalamat kung kayo po ay mag-subscribe. Hanggang dito na lang. Mabuhay po. God bless po sa inyo at lalo na sa inyong mahal sa buhay.